Ano kaya ang mararamdaman sa isang taong makatagpo ng isang mababangis na hayop na tinataguri ang hari ng kagubatan? Walang duda, siya ay tatakbo at papalayo sa ang tinutukoy po natin ay ang hari ng kagubatan, lang iba kundi ang leon. Sa mga bansang Buddhist tulad ng China at Japan, ang mga figure ng leon ay karaniwang nagbabantay sa pasukan sa templo. Naniwala din ang mga Buddhist na sinusuportahan ng mga leon ang trono ni Buddha na ito'y sumisimbolo sa kanyang karunungan, tapang, espiritual, sigasig at tagapagtanggol ng batas. Paano naman na ang sinasabi nating hayop, ang hari ng kagubatan, gamitin po ng mga sundalong Hapon bilang marker ng Yamashita Treasure? Sa video na ito, makikita po ninyo ang isang estatwa ng isang leon na ginagawa po ng mga sundalong Hapon para ginagamit bilang marker ng Yamashita Treasure. Ano naman ang ibig sabihin nito? Ang ibig sabihin o kahulugan sa paggawa ng estatwang leon ng mga Hapon. Ito po'y palatandaan na meron pong kayamanan na nilagay sa natura pong lugar. Sa mga bansang Buddhist tulad ng China at Japan, ang mga figure ng leon ay karamihan nagbabantay sa pasukan sa templo. Samantalang ang estatwa ng mga leon na ginawa-gawa ng mga Hapon, ito'y ginagamit nila na parang bantay ng kayamanan na nilagay po nila sa isang kuweba o isang tanin na kung saan merong mga malaking mga kayamanan na nakalagay sa loob. Okay guys, sa araw na to puntahan po natin yung lugar na kung saan nilagay po yung estatwang leon. Okay guys, let's go guys. Ang lakas po ng hangin dito guys, sarap na pakapusko po ng hangin dito. Nandito na po tayo guys. Nandito po tayo sa gilid po ng isang waterfalls. Sa nakaraan po, tinalakay po natin mga iba't ibang Yamashita o Japanese Yamashita markers na ginawa po ng mga sundalong Hapon. Katulad po ng makikita ninyo, ito po ay isang carved-stone Buddha na nakalagay po ng isang waterfalls. Ito po tinalakay natin sa nakaraan at meron pong iba't ibang mark. Tapos sa nakaraan pong video natin ay tinalakay po natin itong lugar na to. Meron pong ulo ng isang hayop na sinasabi kong na nakatingin po ito sa kabila ng mga mata niya. Para itong isang ulo ng snake or ahas o kaya'y parang ulo ng isang Komodo dragon.
ito po ay nakatingin sa kabilang banda doon po sa isang estatwa ng leon. Tingnan nyo guys yung forma ng isang estatwang leon. Leon talaga yung forma niya. Nung una hindi po natin namalayan kung ano ito. Pero nang tinignan po natin, sinuri po natin ng maigi, isa pala itong bato na leon na parang nakaharap po sa isang pintuan, maliit na pintuan. Meron pong maliit na kuweba dito guys kung napapansin nyo yung sa harap po ng leon. Tapos yung sa ng tiyan naman ng leon ay meron pong butas, dalawang butas magkasunod po sa ilalim ng tiyan ng leon. Ang leon na to nilagay nila sa gilid ng pintuan o sa harapan po ng pintuan sa parang may maliit na kuweba dito dahil nakasanayan po ng mga Japanese o mga Japanese at yung mga Chinese na nilagay po nila yung leon, yung figure ng leon sa harapan po ng kanilang mga templo na parang bantay. Ang leon na to ay hindi malayo sa mga marka na tinalakay po natin sa nakaraang video, yung sa part 1 at saka yung sa part 2. Ito'y malapit lamang sa isang marka sa nakaraang. Yung bato na parang bola na tinalakay po natin sa nakaraang video. So para sa hindi pa nakakita ng part 1 o at part 2 ng kasama ng video na to, para maintindihan niyo po yung ibang mga markers na pinapakita po natin. Meron po itong carved stone Buddha na yung kanina pinapakita po natin na nandito po sa isang falls. Tapos alam po na napakalaki po ang deposito po na nakalagay sa lugar na to dahil sa mga nakalagay po na mga markers dito. Mas mabuti po na mapanood po ninyo guys yung part 1 at saka part 2 ng video na to para makikita po ninyo yung Buddha at iba pang mga markers na nakalagay po sa lugar na to. Tapos sa mga baguhan po, huwag po nyong kalimutan na mag-subscribe guys para laging updated po kayo sa mga video na pinapalabas po natin. Okay guys, continue po tayo, pagpatuloy po natin. Ito po yung bato na sinasabi po natin na parang mga bula, may bula sa ilalim. Pero alam po natin 100% po tayo nagawa po ito ng hapon. Tapos ito yung nasa ibabaw, tapos sa gilid po nito ay meron pong maliliit, parang maliliit na kuweba. Iyan po yung tinuturo ng leon. Yung ulo niya ay yung mata niya ay nasa gilid po ng kuweba na to. Dahil tinalakay po natin kanina na ibig sabihin po ng leon ay siya pong nagbabantay ng ginagamit po ito ng mga Hapon bilang simbolo na ang leon ay siya pong nagbabantay sa mga kayamanan na nilagay po ng mga sundalong Hapon. Dahil ito po ang ginagamit nila ng mga bansang Buddhist na karaniwang po ang figure ng leon ay nagbabantay sa pasukan sa templo. Ito po ay ginagamit ng mga bansang Buddhist tulad ng China at Japan. Tapos sa kayamanan naman ng mga sundalong Hapon na nilagay nila dito sa Pilipinas, masasabi po natin na yung estatuang leon ay ginagamit po nila ito
bilang simbolo sa hayop na nagbabantay ng kanilang kayamanan. Nilagay po nila ito ah, sa harapan or sa gilid po ng isang kuweba bilang simbolo na nagbabantay, dahil ang leon po, ito po ay may katangian na yung karunungan at tapang, sigasig. Ito po yung mga katangian ng isang hayop na leon. Dito po guys, tinalakay po natin ito sa nakaraang video, yung letter J na nakalagay po sa isang punong kahoy. Malapit lang po dito, tapos yung bato na parang merong bilog na parang bula na sa gilid nito. Tapos yung mga bato nakaporma yung sa gilid. Tapos sa gilid ng kahoy nito ay meron pong triangle sign. Sa gilid po ng letter J, meron pong triangle sign na nakalagay dito. Tinalakay po natin ito sa nakaraang video. Ito po yung nakaturo sa ibabaw, doon po sa Buddha. Tapos yung kabilang dulo naman ng triangle doon sa ibaba, doon sa may ulo ng hayop na parang Komodo dragon. Tapos yung kabila namang triangle, ito po yung nagtuturo doon po sa kahoy. Tapos ni-review lang po natin ito, yung letter J ay ibig sabihin ay change of direction. Tapos meron po tayong sinuri po natin ito ng maigi. Tapos nakita po natin na sa ibaba pala ng kahoy na to, na nakita po natin, ang sinuri natin, na meron palang isang malaking hayop, yung higante, hari ng kagubatan. Pinoporma po nila yung leon na bato. Dito po sa gilid, sa ibaba ng punong kahoy at saka yung bato. Tapos ito po, meron pong maliliit na kuweba sa gilid nito. Sa ibaba po ito ng parang bula na bato. Dito po guys, makikita natin na yung ulo niya ay parang merong butas sa gilid nito. Lahat po ng mga markers na nakikita natin ay may connection po dito. Ibig sabihin po, ito po yung pintuan. Dito po tayo magbubukas ng parang dito yung magsimula yung paghuhukay. Pero sa ibabaw po guys, meron pong nahukay natin. Sa nakaraan po, hinukay po ng ating mga kasama. Dito po yung tinatarget na hinukay. Kasi dito po umiikot yung detector. Ito po yung tinatarget natin kasi yung sa pintuan, kadalasan meron pong bomba nilagay ng mga Hapon. Nakita nyo yung kalayuan mula po sa kinalalagyan po ng estatuang leon. Tingnan nyo guys. 4.5 meters yung layo niya galing sa bato. Tapos mahigit naman 1 metro yung distance ng Buddha galing po sa bato. Yung kahoy yung nasa gilid niya. Tingnan nyo guys. Note guys, na pagkunan po natin ito ng larawan o pictures at video. Itong lugar na to na walang tubig, kasi ang lugar na to ay yung falls ay meron lang tubig sa tuwing umuulan.
or sa panahon po ng tag-ulan. Pero sa panahon po ng tag-init, ito po ay unti-unting nawawala po yung tubig sa falls na to. Pero siguro sa panahon po ng hapon, kasi marami pa po mga punong kahoy dito, siguro malakas pa po yung tubig, hindi nawawala. Pero sa ngayon ay unti-unti nawawala na yung punong kahoy, ay nawawala po yung tubig sa tuwing tag-init. Kaya nakunan po natin ito ng video at saka yung mga pictures, yung mga markers dito sa nasabi po natin na waterfalls sa tuwi pong walang tubig. Pero meron na po tayong nakuha ng video tuwing tulad sa ngayon na tag-ulan na meron na pong tubig. Okay guys, na-enjoy po ba kayo sa video natin? Hanggang sa susunod po. Para po sa mga baguhan sa channel natin, huwag po kalimutan na mag-subscribe guys para laging updated po kayo sa mga bagong palabas na video natin. And please like and share na lang po pag nagustuhan nyo ang video na to. Hanggang sa susunod po, maraming salamat. And thank you so much for watching this video. Maraming salamat po sa inyong lahat, lalo na sa lahat ng mga treasure hunters sa buong Pilipinas at sa buong mundo. Maraming salamat po sa inyong lahat at mabuhay po tayong lahat.